si Marcoleta, mga kababayan, tuluyan na nga ba, no? Actually, mga kababayan, meron lang akong i-share sa inyo na hindi naman dapat ito sabihin ni Marcoleta. Ngunit mga kababayan, nadulas siya sa interview ng Net25, no? Nadulas si Marcoleta. Actually, sinabi naman ni Marcoleta, mga kababayan, na wala naman daw siyang galit kay PBBM. Kasi sinabi nga niya, 'di ba, na hindi naman daw kasi siya DDS. Inadapt lang daw siya ng mga DDS. At ever since, hindi daw siya member ng Duterte Bloc. No? So ngayon, eto na, mga kababayan. According kay Congressman Marcoleta, ang sabi niya, mga kababayan, ay hawak na daw niya ang USB. Nako, mahirap magtiwala kay Marcoleta, sabi ni Sulu MC. Actually, mga kababayan, gano'n naman talaga tayo. Ako naman kasi, mga kababayan, trust the process lang. Kasi bakit? Mahirap kasi. Masisira ang pagiging INC niya, masisira ang pagiging senador niya, at masisira din ang pangalan niya kung magkakapalpak-palpak siya. Kasi siya mismo lumalabas sa bunganga niya na inabot daw ni PBBM. Yeah? Inabot daw ni PBBM ang USB na may laman ng mga listahan ng mga corrupt officials. No? O ito na, mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo. Mismo, mga kababayan, na si Marcoleta nagsabi, no, na inabot daw sa kanya ni PBBM. Meron nga siyang patunay na kaharap daw si Sandro Marcos. Kung naalala ninyo, mga kababayan, nung SONA, no? Actually, wait lang. Yung SONA ni PBBM, mga kababayan, ayan, si Marcoleta yan, di ba? Diyan pala, hindi natin alam kung baka diyan inabot ni PBBM yung USB. Kasi medyo matagal-tagal silang nagbubulungan dyan eh. Hindi natin alam nag-ano lang tayo, nanghuhula lang tayo. Pero hindi ko naman sinabi na dyan inabot, baka. Kasi ang tagal nilang naghawak ayun nag-shake hands, tapos bumiso-beso pa, may sinabi pa si PBBM. So ngayon, mga kababayan, patunayan natin na si Marcoleta mismo nagsasalita, mga kababayan, na inabot nga daw ni PBBM sa kanya yung naturang tawag dito USB na may listahan ng mga corrupt na opisyalis. Naku po, mga kababayan, inamin mismo. At sabi pa nga niya, hindi ko naman kayo hinihikayat na maniwala sa akin kasi marami naman daw hindi naniniwala sa kanya. So tanungin daw natin si Sandro, si Congressman Sandro. So ito po mga kababayan, ito pakinggan ninyo Hindi tayo fake news dito. Sinabi ko yan sa inyo. Tutulong si Marcoleta. Wait lang tutulungan si PBBM. Eto na. Bigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman sasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Sabi seryoso, pati ang... Ayan na. Seryoso, siya na nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Sir Rosalino Galisa, ayan, kayo po ba yung nakasama ko sa airport, sir, nung kasama mo yung mag-ina mo? Ayan, maraming salamat po, sir, no? So, ayun, nakita nyo mga kababayan, na mismong inamin ni Senator Marcoleta na isang Senate Blue Ribbon Committee chairperson, no, na inaabot nga daw ni PBBM sa kanya ang USB para hindi daw mahirapan mag-imbestiga si Senator Marcoleta. Sana totoo yan. Totoo daw, Ma'am Ana Estrabon. Sinabi na mismo, sabi nga niya, kung ayaw daw maniwala sa kanya, tanungin nyo daw si Sandro. Kasi si Sandro daw nandyan kaharap habang inabot ni PBBM. Nako,
mga DDS. Eto na. Baka sasabihin na naman to ng mga DDS, si Marcoleta ganito, si Marcoleta ganyan. Actually para sa akin mga kababayan, kanya-kanya naman tayong pili kung sino yung ating mga politician na sinusuportahan. Pero para sa akin, bigyan natin ng tsansa. Oo, si Marcoleta. Kasi actually, once na inabot ni Marcoleta yan ni PBBM kay Marcoleta, may tiwala si PBBM dyan. Ma'am Ka-Vibes, hello po. Nako, totoo po yan. Marcoleta, walang sasantuhin po yan, sabi ni Minty. Nako, eto na nga Diyos mio Marimar, ulitin ko Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento Like po tayo. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Diba? Mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman sasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Diba? Ayun, sabi ni Roy Flores, kung merong USB si PBBM, bakit hindi niya kasuhan? Ito, Sir Roy Flores. Gusto ko lang pong i-explain. Ganito yan. Kung si PBBM pa ang magtatrabaho at magkakaso dyan sa mga korap, patungkol dyan sa flood control scandal, so ano na lang silbi ng Congress at Senate? Anong silbi ng Ombudsman at tawag dito? Supreme Court? Kaya nga itinalaga yung mga yan dyan kasi may kanya-kanyang trabaho yan. Kung hindi na talaga kaya nila, si PBBM na ang gagalaw, pero nandyan sila trabaho ng Senado yan, trabaho ng Kongreso yan, trabaho ng Supreme Court yan, at trabaho ng Ombudsman yan. So kung hawak man ni PBBM yung USB at inabot kay Marcoleta, so trabaho ni Marcoleta, kaya nga tinalaga siya dyan at ginawa siyang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson para mag-imbestiga sa korupsyon or anumang mga kabulastugan, katiwalian ng mga opisyalis ng gobyerno. So, di ba, mga kababayan, kung meron mang USB si PBBM, so much better. So ngayon, trabaho po kasi ng mga nag-iimbestiga yan. Hindi po kasi trabaho ni PBBM yan. Kasi kung katulad niyan, sa Davao, nagrereklamo nung naging presidente daw si PBBM, marami daw droga sa Davao. Kahit hindi naman presidente si PBBM, marami ng droga dyan. So ngayon, bakit si PBBM pa ang susugpo sa droga sa Davao? Nandyan naman yung mayor, nandyan naman yung congressman, nandyan naman yung gobernur. Asan ba yung mga city officials dyan? Kung si PBBM pa ang gagawa, kung si PBBM pa ang lulutas niyan, kung si PBBM pa ang gagawa niyan, di dapat hindi na sila itinalaga dyan. Sayang lang ang pasahod sa kanila. Yun po yun, sir. Hindi kita inaway, in-explain ko lang. Trabaho po kasi ng mga nakatoka dyan. Ngayon sasabihin, mahal ang bilihin. Bakit si PBBM ang sisihin yun? Nandyan man DTI, nandyan man BIR. Pag sinabi, Ken, anong gagawin ng palasyo? Anong gagawin ni PBBM na ang mahal ng bigas? Di tanungin nyo DTI kung bakit minahalan. Tanungin nyo BIR kung bakit nagbayad ba ng tamang tax yan kasi ang mahal ng benta. Di ba? Sir Rosalino, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Sir Rosalino. Di ba? Ganun po yun. TU2. Ayan, mega love shoutout. TU2. Ayan, mega love shoutout po. Di ba? Ganun po yun. Dong, bagong dikit diha nimo. Salamat po. Sir Dong Randy PH. And kay PH Care. Ayan. Reversing aging. Mega love shoutout po, Ma'am Lily Tonini. At Ma'am Sweetheart Chang. And kay Felipe Grospe. Buong mundo tumaas bilihin. Kaya nga po. So yun po pinakita ko sa inyo mga kababayan na klarong-klaro po. Na si Marcoleta mismo nagsabi, hawak na niya ang USB. So, kung meron pa man siyang iilan na imbestigahan or kakalkalin na mga skandalous or mga katiwalian na mga sangay ng gobyerno, appointee o politician or mga kontraktor, at least meron nang ibinigay si PBBM sa kanya dagdag impormasyon. Trabaho kasi ni Marcoleta yan, mga kababayan. Hindi kasi trabaho ni PBBM yan. Eto na. Sunod, mga kababayan, mag-iiyakan na naman po. Di ba?